Si Wilbert T. Lee ay isang matagumpay na negosyante bago siya nanalo bilang congressman. Siya ngayon ang kinatawan ng Agri Party List, isang farmers group na binuo sa Davao at ipinaglalaban ang karapatan at kapakanan ng mga magsasaka, mangingisda at buong sektor ng agrikultura. Sa kasulukuyan, nakaupo si Congressman Wilbert sa 24 congressional committees at principal author o author ng mahigit 124 bills at resolutions. Sa kanyang unang taon sa Kongreso, isinulong niya bilang principal author ang pagsasabatas ng New Agrarian Emancipation Act na makatutulong sa mahigit 654,000 magsasaka. Siya rin ang principal author ng Philippine Salt Industry Development Act na layuning makalikha ng libu-libong trabaho sa sektor ng agrikultura. Mula sa simpleng pamumuhay sa Sorsogon, Bicol, kung saan sinimulan ng kanyang ama ang Good Luck Store, mahigit 60 taon na ang nakakaraan. Napalago ni Congressman Wilbert ang kanilang mga negosyo para maging LKY Group of Companies, mga kumpanya sa retail, food, real estate at hospitality sectors. Mahigit 3,000 ang empleyado nila sa iba't ibang probinsya sa buong Pilipinas na nabibigyan hindi lamang ng trabaho kundi pati na rin ng kakayahan at pagkakataong umasenso sa buhay. Bilang isang negosyante, ito ang ilan sa mga awards na natanggap ni Congressman Wilbert. Roque Ibalnong Awards for Business and Industry, Most Outstanding Sorsogenyo Award in the Field of Business and Industry, at Halyaw Award bilang Bicolano Businessman of the Year. Bukod dito, meron din siyang itinayo na LKY Foundation na tumutulong sa mga kababayan nating may sakit at napinsala ng mga kalamidad. Nagtapos si Congressman Wilbert ng kursong Business Administration sa University of Santo Tomas. Mahigit 30 taon na siyang kasal sa kanyang may bahay na si Delph, na 2 terminong nanungkulan bilang Agri Party List Representative. Meron silang 4 na anak, sina Rebecca, Robina, Johan at Jeremy. Yan si Congressman Wilbert T. Lee. Mabait, matulungin, may malasakit sa kapwa, at may takot sa Diyos. May prinsipyo, hindi trapo, hindi kurakot, hindi abusado. Ipaglalaban niya na maibsan ang pasanin ng pamilyang Pilipino at mabigyan sila ng kakayahan na matugunan ang kanilang mga pangangailangan, pagkain sa araw-araw, pampaaral sa mga anak, pambili ng gamot at pambayad sa ospital kapag nagkasakit, at oportunidad para makaahon sa hirap. Tuloy-tuloy ang pagsisikap at konkretong aksyon, paglaban sa katiwalian, paglikha ng mas maraming trabaho, at pagsusulong ng sapat at makatarungang sweldo tungo sa isang lipunan kung saan